Hi, Jerry. It's me. We Hi, just came Jerry, back it's from me. the Independence Day parade. Kung sino man ho yung Jerry na yan, hindi ho natin niyang kilala. Sa mga naghahanap dito kay Lisa, heto na. Meron ho akong ipapanood sa inyo na video nitong si Lisa Araneta Marcos dahil maraming naghahanap sa Ali. Tayo ho ay naghanap ng kanyang video para maipapanood naman sa ating mga kasama dito sa PH Update. Kasi lagi na lang tinatanong, dapat si Lisa ganito, dapat si Lisa ganyan, dapat si Lisa ang sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Pues, heto na ho ang video ni Lisa Araneta Marcos na kung saan binabati niya si Jerry. Di ba, kaliwat kanan ho ang mga skandalo na kung saan kinakaladkad ang pangalan ng unang ginang. Kaya naman, bago ho natin pag-usapan yan, share, like at subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At kung nahihirapan ho kayong hanapin ang subscribe button, nandyan ho ang ating QR code. Scan nyo lang ho yan at makakapag-subscribe na kayo sa PH Update. Tayo na nga. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ho maglalakwatsa itong si Lisa sa pupuntahang bansa ng kanyang asawa. Ito ang report ng Newswatch Plus Philippines. First Lady Lisa Araneta Marcos will not joining President Bongbong Marcos on his official visit to United States. Malacanang said Wednesday, July 16. Ang problema dito, balita natin yung kinakantsawan sa social media. Kinakantsawan, di ko sinasabing kantsaw to hindi totoo to. Baka madali tayo. Hindi si Kokak hindi si Kokak. Hindi si Lisa to, hindi si Lisa. Mahirap na Kasi nauna pa daw na Kasi nauna pa daw na ma-interim release si Kokak kaysa kay PR. Hindi siya pwede makabalik ng Amerika. Baka bawiin yung interim release. Hindi si Lisa. Si Kokak. Si Kokak. Nauna pa daw mag-interim release. Ay, ang si Kokak. Kesa dito kay Tatay Digong. Ganyan ho talaga mga kababayan. Pero tayo, alam nyo, yarin lamang na napag-usapan ho natin dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ho akong ipapanood na isang video sa inyo na yung iba dyan mamimiss itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina ho kasi meron mong post itong si Pambansang Dalaga. Ito naman kasi si Pambansang Dalaga kung ano pinagpo-post Ito, panoorin na lang ho natin mga kababayan. Marami ho sa ating mga kababayan hinihintay itong tagpo na to sa bansang Pilipinas. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Sana. Okay, I wonder what is going on because there are a ton of people here, even on the top floor. It's like they're all waiting for some kind of celebrity. Look, it's a question mark. Yun yung nasa likod. Si Kapsek. Yung sa likod ni Kapsek. Si Atty. Vic. Atty. Vic ho yan. Isa ho sa mga tunay yan. Iga nga. Talagang isa ho yan sa mga huliman sa nung mga panahon na presidente pa si Tatay Digong, di pa natin kilala yan si Atty. Vic Rodriguez. Kumbaga noon na lang talagang nag-umpisaya ang hakbang ng maisog. No, pero kahit huli ho siya, marami ho siyang nasabayan, natapatan pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ganun na lamang ho ang ating respeto dyan sa mama na yan. Kay Pastor Kibuloy, kay Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Attorney Jimmy Bondoc,
ibang level ng pagmamahal ang ating nakita na ibinigay nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho yan makakalimutan ng mga taga-suporta. Hindi ho yan makakalimutan ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Hininaan ko na lang ho yung volume dito sa bahagi na to, pero yung ano ho, yung ika nga, yung intensity, yung emosyon talagang naglalagablab Ibang klase. Sana sa lalong madaling panahon makita na natin yung tagpo na yan sa mga paliparan. Kung saan paliparan man, direkta niya. Direkta na. Kung sakaling uuwi ng Pilipinas si Tatay Digong, lalapag ng Davao, anak ng tokwa. Pambira, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Rekta tayong Davao. Halimbawa, bukas na uuwi si Tatay Digong. Bukas ng gabi, o mamayang umaga, nasa Davao na tayo. Wala na maraming cheche-buretsi dyan. Di ba? Sana. Ano na ho tayo dyan, ika nga, sobrang excited ho tayo sa ano na yan, sa tagpo na yan. Eto na, balik na ho tayo dito kay Kokak. Eto, balik na ho tayo kay Lisa. Lisa Saint. hindi Satanas, hindi ganun. Bad word yon. Lisa Saints. Para santa siya, santa. Lisa Saints. Yay! Hi, Jerry. It's me. We Hi, just came Jerry, back it's from me. the Independence Day parade. Buti pa si Jerry, binabati mo. Yung skandalong linilig ka sa isang skandalo, di ka man lamang nagsasalita. Nakakabwisit na ho kay madam, ha? And I just wanted to say thank you so much. Thank you Wow, so you guys much. really put on a show. Unbelievable. All your dancers, wow, the props. Kala ko, babatiin niya dito, hello, Paulo Tantoco. Kala ko gagawin siya. Hoy, sa mga hindi po nakasubscribe, 930 na lang ho. Mag-tweet, na 924,000 subscriber. Iscan nyo na ho yung QR code dyan sa baba. No? Ano lang ho yan, pag in-scan nyo yan, dediretso ho kayo sa YouTube channel. Sa PH Update. Yun lang naman ho yan. Wala ho yan. Di ho yan membership o kung ano pa man. Kung gusto nyo magpa-member, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang. Salamat sa lahat ng suportang. Sobra-sobra na ho yung pagsuportang binibigay nyo kay PH Update. Magpakulay, walang pakulay, merong ganito, wala ho. Nandyan lang kayo. Nagko-comment ho kayo dyan, linalatag yung mga punto de vista nyo, na ilalabas nyo yung mga emosyon nyo. Maraming salamat na ho dyan. Everything was beautiful. Grabe. I was there cheering you on. Daghang salamat, and I shall see you soon. Thank you to your whole contingent. You guys made it. You made our day. You made our independence. Thank you. So Thank you so much. Ayaw, Paulo Tantoco. Thank you so much. Di tayo magaling mag-English English ako, magaling lang ako much. Ayun na nga mga kababayan, yun hong napakabilis na mensahe nitong si Lisa na kung saan hindi rin ho nasagot ang katanungan ng sambayanan sa kanya. Eto, punta ho tayo dito kay Zia Alonto Adjong. Pakinggan ho natin ang kanya mga punto de vista kaugnay sa skandalong kinakaladkad ang pangalan ng administrasyon na sinusuportahan niya. Isa ho ito sa kung tawagin nila ay Young Goons. Young Goons. Merong dumagdag na Young Goons dyan sa House of Representatives, yung mag-iimbestiga sa Dolomite. Yung mag-iimbestiga sa Dolomite, may oras ka din. I mean, may oras din yung hearing na gagawin mo. Baka ma-misinterpret tayo no? Yung hearing na gagawin nitong si Kong na mag-iimbestiga sa Dolomite, may oras yung investigasyon at mapag-uusapan natin dito sa PH Update. Hindi ho natin palalampasan yan, higa nga. Dito na ho tayo kay Zia. Zia, maratan mo na. Hindi po biro. Teka lang. Doon tayo siya. From the top. Eto, abante politiko Kung to. magandang hapon. Magandang hapon. Hingi lang po ako ng reaction Brad. dun sa... Brad, wag mo akong bibiguin ha. Abante. Wag... Isa kayo sa mga, kumbaga...
Tingnan natin kung magaling magtanong to. Kung ala Eden Santos to game. Pinakalat po na fake daw na Beverly Hills Yan. police report to Yan, link. dapat lagyan ng daw kasi hindi pa sigurado si Ante. Lagyan mo ng daw. Hindi tayo linatagan ng totoo eh. Mamaya, usapang totoo pala. Yan na nga pa sinasabi natin. Ha? Usapang totoo. Usapang totoong report. Nandyan na ho. Ha? Nandyan na ho itong si, ang tawag dito, itong si Sir Jen. Ha? Yung totoong police report, ilalatag na dito. Di na Hoy, dyan sa PCO, mahiya naman kayo. Pasalamat kayo sa Net25. Buti pa Net25, mabilis pa sa alas 4 nakakuha ng official copy. Kayo, ano hinihintay nyo? Dito muna tayo kay Zia. Game. The first lady po dun sa pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantongco. Yun. Alam mo, the pain and the trauma that the losing a loved one is more than enough for family to handle. So, ang aking position po dyan is hindi po biro. So, dapat po tayo muna magkisimpatya sa namatayan. Yeah, Dapat po naman. tayo muna maging makatao. And we have to respect Tama. privacy of those the bereaved family of those itong namatay nga, no. That's number one. Number Correct. two, I don't think it should be used as to sensationalize the issue in order to gain some political score. Yung portion po ng sinabi ni Yusek Claire Castro na Tama naman, talagang tama naman. doctored and manufactured, and even yung dokumento na lumabas. Ito yung fight po natin na dapat nating sumpuin yung ganitong klaseng smear campaign na even sumpuin lang. using the death of a very private person to again Brad, teka lang ha. Si Tantoko, private person, pero yung asawa niya hindi. Mataas ang pwesto niya sa administrasyon ni Marcos Jr. Huwag mo nating anuhin ha. At ang pinuntaan ho niyang event diyan sa Los Angeles, ika nga, diyan sa Beverly Hills, bayad ho ng sambayan ng Pilipino. Yung Film Fest. Hindi ho yan birthday ni kung sino-sino mang Pilipino. Di ba? Hindi ho yan birthday party. Yan ho ay pinondohan ng pera ng sambayanan. Ang inatinan na party nitong si Tantoko bayad ng sambayan ng Pilipino. Yung kanyang asawa mataas ang pwesto sa administrasyon ni Marcos Jr. Ha? Kilalang personalidad. Tama, si Tantoko, ano yan, privado. Pero yung asawa niya, hindi. Yung event na pinuntahan niya, hindi. Kaya kung mapag-usapan at pag-usapan yung mga individual na nakakaladkad ng ang pangalan dyan sa issue na yan, mawalang galang nga ho, si Alonto Adjong. Parang mali naman ho ata kayo dyan. Pero wala tayong problema doon. Yung niya, ika nga, kung gusto niya suminghot ng sinuminghot o kung ano man yan, di ba? Yung pag-accident niya sa Coca-Cola, wala tayong problema dyan. Pribadong tao yan. Again, di yan humihipo ng pera ng sambayanan. Walang pwestong ibinigay dyan ang sambayan ng Pilipino, ika nga. Wala ho tayong problema sa kanya. Di ba? Pribado niya, buhay niya yan. Kung anong gusto niyang gawin, asa sa kanya na ho yan. Pero ang problema dito, maraming tanong kung bakit ikinakabit ang pangalan ni Lisa rito. Yun lang naman Pag nasagot na yun, then, tapos sa usapan, ganoon lang naman ho yan. Pero hindi natin ginagamit to para siraan ang administrasyon. Binibigyan ho natin, actually dito nga sa PH Update, ito nga si Lisa, hindi nga nagpapaliwanag, pinapakita ko para lamang kahit paano makapagpa-charming siya sa sambayan ng Pilipino Ikaw talaga siya, oo, tuloy. smear our perceived political opponents. So medyo nasa boundary na po yan ng human dignity. So human dignity. ang aking pong palagay, baka Yung bang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa lumampas yun sa boundary ng human dignity? Tanong lang ko, kung Zia. Magaling kayo sa ganyan, yung human dignity. Tanong ko lang, yung ginawa ba kay Tatay Diggs, hindi ba yun nasa boundary o di naman kaya lumampas na sa human dignity? 8 years old, naging presidente, kinidnap, pinadala sa The Hague, Netherlands. Di ba lumampas yun? Hindi, na-curious lang naman ako. Marami naman. O baka sabihin ni Adjong, hindi naman. Pero baka wala siyang dignity. wala na po silang maitapon or makriticize. Kung kritisismo lang po, wala naman pong problema sa atin yon.
Ako personally, if we're talking about policies, that's all right. You have all the right and you're entitled to your opinion to disagree with me. But this is not just criticism. This is about attacking a reputation and using the death of a certain individual to gain political score, which to me, dapat muna magrespetuhin po natin yung pamilya ng namatayan at maging makatao po tayo. Did I satisfy your question? Isa pa, boss, na tanong. Hingi po ako ng reaction dun sa resolution sa Senate na pinupush nila ng house arrest po si former President PRRD. Hindi ko po nabasa yung resolution na yon, pero ako personally I respect kung ano man po mga decision ng ating mga senador because they are entitled naman kung ano yung gusto nilang isulong, pero ang take ko po doon, this could be a double, it could go on, I could sway both ways. It could also be detrimental to the cause that they're actually pushing kasi ang family of the victims also saying to the ICC na the reason why they're opposing the interim release of the former president is because once he's out, although closely monitored, he might use some degree of influence that he still enjoys. So having some senators, adopting this kind of resolution, it would reinforces the argument of the family of the victims that indeed the former president still managed to master some control and influence. No less than the Senate of the Philippines. So it is a double-edged sword. It could be detrimental. It could be a disadvantageous to the very cause that they're trying to pursue. Which I guess, for me, if you ask me personally, may reinforce the argument of the families of the victims. Thank you po. Thank you, Billy. For the final question, we have Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Sir, tanong ko lang kasi di ba meron pa tayong second requirement from the Senate regarding sa impeachment, yung parang certification na itutuloy pa rin ng 20th Congress. Meron na bang usap-usapan dito, sir? Meron na bang lumapit sa inyo about the resolution or meron na bang numbers to actually comply with the second requirement? What do you mean the second requirement, yung certification? What's actually the exact question? Ano po ba pa? Sorry di ko na... Do we have the numbers? I mean, sir, meron na bang discussions about that for the 20th Congress? Kumbaga, meron na bang lumapit sa inyo to say na, we will file a resolution, we need the support of this, of lawmakers to certify na itutuloy pa nga ng 20th Congress yung pursuit of the impeachment case? Yung in terms of, kasi yung continuation of the impeachment trial is actually born out from the issue of the challenge for jurisdiction. So I guess the issue on... Ayun na nga mga kababayan, boring na ho itong si Z. Alonto Jong. Punta na ho tayo dito kay La Sergeant. Yusek Claire Castro? Oo. Pero parang galit na naman si Yusek, ano? Anyway, sige, yung talagang karakter niya. Dahil dyan. Oo. Dahil naman tayo, hindi naman tayo naglalabas ng balita o walang ebidensya, di ba? Totoo. Hindi nga natin napos na pag-uusapan niya. Ilang araw na. Ayaw natin patulang ng husto. Kasi tinitingnan natin kung ano ba talaga. Yes. Diba? Oo. Nagtataka nga sila, ba't hindi nyo tinatalakay yung ganyan? Ay, ito na. Oo. Kasi ang hirap kasing talakayin yan. Mahirap po kasi talakayin kung masyadong polluted yung story. wala ka namang pinangahawakan. At saka una, hindi natin alam kung yung veracity ng report kasi polluted masyado eh. Eto na. Ayan, sige. Eto na. Oo. Eto na, mga babayan. Eto na nga. Oh. Nakakuha na po ang Net25 News and Ayun. Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa Sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. So Beverly Hills ba ng gano'n? Imbestiga? Oo. Ah. Diyan ako nakatira dati dyan eh. Ano ba yung number ko dyan? Sa Anong number ng Beverly Hills? 9210. Beverly Hills 9210. Parang napanood ko yan. Yan ang address ko dyan eh. Oo. Sino kapitbahay mo doon? Si ano.
Ang sabi dito pakita mo, makikita ho sa ipinadalang incident report, nag-request po kasi yung Net25, ha? Oo. Para magkaintindihan. Wala akong binabanggit sa report, ha? Yung tinanggap natin, ha? Oo. Kasi baka naman kayo kumuha rin, iba yung natanggap nyo, o baka naman... So bago ito, July 15 na. Bago. July 15, Bago. 2025. Yan yung 16 pa lang ngayon, di ba? Yes. Hapon lang yan eh. Ang letter natin, response to California Public Records Act request death investigation report 25-11805. Yes. Okay. Kasi meron silang batas doon kapag ka ikaw, parang sa atin yung freedom of information. Dito, pagka nag-request ka ng isang document, Written request talaga. oo, na hindi naman exempted dun sa batas na yon, Oo. ipaparnis ka nila, Ayan. bibigyan ka nila. Sige. Ayan ho, ang problema, wala akong binanggit na dahilan ng pagkamatay. Wala yung, di ba, overdose ng cocaine. Kasi yung lumabas sa mga social media account, Meron. na meron the overdose, Yes. cocaine daw, yung pagkamatay ng tao. So dito walang binanggit. Okay. Eto pa, wala ring binabanggit na mga taong kasama si Tantoko na isinulat sa police report. Kagaya ng pangalan na nakalagay dun sa nilalabas na umano ay police report na nandun ang pangalan ni First Lady Lisa, meron pang si yung artista. Kung sino-sino pa. Alexa. Miro. At iba pa. Sinabi ho ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala ho silang nilalabas na ganong impormasyon. At ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered. Ang tampered ang Yung mga lumabas. Naku, Na nandun yung pangalan ng First Lady at nandun din yung cocaine overdose. yan ang matindi mga kababayan. Wala pa hong nakuhang report ang Malacanang pero alam na nilang tampered. Di ba? Diyan ho kayo magtataka. Hindi raw yun ang... Hindi pa naman ho kasi yan eh. Yung binabasa nila, yan ho yung galing dyan sa police station. Iba ho yun. Yun kumbaga yung report na lumabas na isa, galing ho yun doon sa examiner, doon sa nag-examine sa katawan niya. Nitong si Paulo Tanto. official police report na inilabas nila. Ayun, so itong lumabas na yan, ito ba yung sinasabi? Yan yung idinigdag sa ilalim. Death investigation, tapos may mga pangalan, etc. etc. Yes. So hindi totoo, based doon sa Beverly Hills Police Department. Yes. Ang nakalagay lang dito, summary of incident. Wala yung bilog na yan na nasa baba. Pero ang nakalagay dito, summary of incident. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok na. Pero dito, may Period na yun, tapos ito, dinagdagan. ayaw, may kartong doon. Yung kartong na... Whatever. By paramedic. Tapos may... And the cause is initially suspected to be drug overdose. Wala na yun. Ayun. Hanggang sa Alexa Miro, wala na So yun. itong fake dinugtungan nila. Dinugtungan. If you should have any question, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Kersey, So itong... Record Supervisor. So hindi totoo itong papel na ito. Ay, si Donna Kersey din yan eh. Record, pareho lang eh. Ayun. Pero wala yung nakabilog na yan. Pero yung ating sulat naman, batay sa pagkakasagot nila, Nelson, pakibalik mo nga direct doon sa, yan, ito Ayan. namang liham na yan. Oo. Parehong-pareho. Maliban dun sa nakabilog na pula.
Ayun. Dinagdag yun. Oo, dagdag. Sige, ibaba mo pa. Oo. Crime/incident, death investigation, Oo. location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, number 504, Beverly Hills, California, CA 90210, Beverly Hilton. Date reported date/time, March 8, 2025, 11:32 a.m. Date, time, and incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim age 1, Paulo Tantoco /44. Ayun. Yung sumunod na page. Oh, next page. Summary of incident. Ayan yung binasa ko kanina. Ayun, summary of incident, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officer were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Balik natin. Nawala, sumagpra. Yan, not breathing. Sana. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok. Yung sa kabila, may ano yan? May dagdag ng mga pangalan, mga salita. Hindi kung sino- pa tuldok yan. Oo. Koma pa yan. Tapos sa sumunod, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Tapos nagbanggit na iba't ibang mga pangalan. Tapos nakita, white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Wala yun. Wala yun. Tapos meron pa, companion of the victim. Ibig sabihin, nandun ha? Nasa kwarto. Companion of the victim were ano yun? Surrendered ba yun? O, summoned to BHPD for questioning. Ayun, Police Department, Beverly Hills. Tapos binigyan ng mga pangalan. So wala po lahat yan. Ayun. Sa atin wala tayong pinagtatakpan nito, no? Sana, kundi factual lang ito. Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan ay, Ito ang nakuha natin. ito nakuha natin sapagkat ang atin hong hindilan ay nag-request doon sa Beverly Hills. Kasi hindi natin, kung gusto kasi mag-report kami tungkol sa kasong yan, titindig kami kung ano yung totoo. Kung ano lang yung factual. Correct, tama. Kaya lang naman natin sabihin na ganito, hindi naman pala. Di ba? So, ano ngayon ang sitwasyon nito? Nasaan? Ito lang ang tatanggapin natin kasi yun ang sabi ng Beverly Hills Police Department. Kaya pa nagagalit si Auntie Claire. And then siguro, nag-request na rin sila na una. Ayun. Siyempre, papakonfirm nila yan kung totoo ba yung kumakalat. Sino ba nagpakalat ng balita na yun? Kasi parang nagkalat mag-isa sa social media. Di ba? Sila. Unang kumalat kasi sa social media. Alam mo, Jen, ganito yan eh. Ito may teorya ako eh. Pagka ikaw ay masyadong nakasuporta sa isang tao. Kung sino man yan. Kaya ay galit na galit ka sa isang grupo. Hindi kahit na anong ibigay sa'yo na makakasama doon, hindi, tuwa ka na. Ay, naman. Hindi gagamitin mo na agad. Wala ka ng tsansa para itama o double check yan. Yes. Correct. Yun ang pagkakamali mo. Kasi baka naman, ito naman, hindi natin sinasabing ito yung nangyari, di ba? Baka sinubuan ka na para ikaw ay ipahamak, ikaw naman tuwan-tuwa pa, di ba? Maraming ganyan sa social media. Yung kunwari ay sinang-ayunan ka. Tapos, katulad lang dyan nung inaresto si dating Pangulong Duterte, dinala sa ICC. Tapos naglabas ng mga komento ang iba't ibang abogado. Meron doon mga, yung attorney ng Legally Blonde. Diba? Si Attorney Wu ng Korean novela. Yes. May mga, tsaka yung sa Murder, How to Get Away with Murder na novela. Lahat ng mga abogado na yun, nagkaroon ng statement na kinokondina yung pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. Kung ikaw ay kasang-ayo nung damdamin ng mga yon, gagamitin mo, ang guluhan mo yan. Gagamitin mo parang totoo. Dalawang mga sikat na abogado. Yun ang nangyari sa iba. Pero ang totoo, wala ba talaga statement yung mga yun? Paano ba
ano yung mga tau-tauhan sa nobela? Fiction yun eh, oh. Fiction. Mukha kang ano ngayon, di ba? Mukha kang tanga. Yung nangyayari sa'yo. Kasi maaaring gawin sa'yo yun dahil alam nila na die-hard supporter ka. Yun Di ba? nga, oo. Ikaw naman, dapat gamitin mo naman yung isipan mo. Di ba? Kaya sa panahon talaga yan, mahirap maging bobo eh, no? Ayan ay sa magkabilang panig. Kasi Kaya dapat magpakatalino rin tayo pabisa-bisa. Kaya dito sa programa- Hindi pala palagi pala dapat. palagi tayo magpapakatalino. Yes. Sa programa natin, Oo. pagka hindi namin dinidiscuss dito, ibig sabihin, wala kaming panghahawakan Oo. o maaaring kinukumpirma pa namin. Kaya, Ang iba kasi kating-kati eh. Para bagang gusto nilang tapik-tapikin yung batok natin. Talakay nyo. Hinihintay namin ang inyong magiging komento. Kaya ang problema ngayon, baka ito'y hindi pabor sa gusto nyo marinig sa amin. ayun nga. Di ba? Oo. Hindi, tayo naman ho dito para lang tayo sa katotohanan. Di ba? Para ho tayo sa katotohanan dito. Yung tinutukoy ho nila, Sir Jen, yan ho yung police report na galing sa California, ang tawag dito, California, Beverly Hills Police County. Yan. At baka pag hinalaan nyo na, nyo pa kami na, ay, pinagtatanggol nyo yata. Hindi ho. Hindi. Doon na tayo Factual sa po yung ating doon na tayo sa pinag-uusapan. totoo, ha? Yes. Kaya din naman sa Malacanang, di ba? Yan. Dapat maintindihan nyo na ang programa, ang himpilan, doon lang tayo sa tama. Yes. Doon lang tayo sa tama. Oho. Kaya ang ibang minsan nagdadaan pag na-realize nila, tama naman pala sinasabi ng dalawa, pagpasensyahan nyo na. Di ba? Katulad yan. Yun ang Dumating na yung pansit na pinag-uusapan natin kahapon. Kasi Pansit na gusto alanganin, namin, kasi sabi mo may pansit na ganyan eh. Oo. Kaya sabi ko, walang ebidensya. Oo. Ayan, nagpabili ka tuloy, di ba? Yan. Pakending-kending yung dumating. Pati nakamotosiklo. Kaya pala- Yung mga pagano'n. Kaya pala pansit alanganin. So, naniniwala na ako ngayon na meron palang pansit alanganin talaga. Oo. So, ang atin hong punto lang dito. Ano punto? Son, Ano punto? ay kung ano po yung factual. Yun. Correct. Sa kahit anong paksa Yeah. at kahit na ano pa ang kung sino pa ang involved, di ba? Oo. It's either gusto natin o hindi natin gusto, suportado natin, hindi natin suportado, pero kung ano yung totoo, yun lang po sasabihin namin dito. Baka yung ating ibang mga kakilala at mga kaibigan, baka mayroon pa kayong alam na mas totoo pa dito. Oo nga, yun At hindi naman namin kayo sasagaan. Hindi, ipakita nyo, sabihin nyo, ay, mali yung pinakita nyo. Yan. Mas totoo Mas- itong ipinakitang ng kabila. Yan. Totoo po yung sinabi niyo, pero ito po mas lalo pang nagpapatotoo. Wala tayong pagtatalunan, Yan. basta katotohanan. Doon Ang tayo. nakuha naman naming affidavit ay galing po kay President Donald Trump. Hindi lang sa Beverly Hills Police Department. Aha. Di ba? Di, ganun talaga. Dapat to. Ayun na nga mga kababayan, yun no, ang kabuuan ng katotohanan, ika nga. Hindi pwedeng baliin yan, hindi pwedeng lokohin yan. Di ba? Oh, kaya Auntie Claire, dapat ganyan ka. Naunahan pa kayo ng tag dito ng Net25. Kaya tayo saludo diyan sa Net25 sa totoo lang. Saludo tayo diyan mga kababayan. Yan ang mga pinapalo nating istasyon, Net25, SMNI, maliban dyan, puro basura na yung mga yan. So, ladies, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.